Ganda ng lugar. Video vlog 1. Dito ako ngayon sa Castanura. Ganda ng lugar, grabe. Corniche Beach. Ganda ng lugar. Ganda talaga dito sa Saudi. Kasi yung gobyerno nila talagang pinapaganda nila yung kanilang bansa. Anyway, dito ako. Paano ba ako napunta sa sitwasyon na to? Okay, yan. Kwento, sandali. Pero for the meantime, enjoy nyo yung view. Ang ganda eh. Public toilet, walang bayad. Sa Pilipinas, kahit saan ka magpunta, ang toilet may bayad na. Lalo na pampubliko. Siguro kahit din, yung mga ilang-ilang din, kahit ng mga yung tawag ba natin na high-end na mga toilet, mas mahal ang bayad. Ay, ano na nangyari sa bansa natin? Wala nang libre. Kahit toilet may bayad. Ihi 2 piso. Last time na bakasyon ko, ihi 2 piso. 5 piso tae. Nangyari. Public toilet yun ha. Supposed to be sa gobyerno or sa local government natin. Ganda ng lugar, grabe. Ganda talaga rito. Ganda talaga Saudi. Madalas mga naliligo ang mga Pilipino sa Castanura kasi napakaganda ng lugar. Pagka end of summer or during summer, ngayong winter season madalang lang kasi sobrang lamig pa ng panahon dito, so hindi kaya ng mga Pinoy maligo. Yung dagat walang problema, constant ang temperature nun eh. Ang problema pag ahon mo sobrang lamig. Yung dagat dito kahit sobrang lamig hindi siya lumalamig, malamig lang pag aahon ka. Ayan. Pagka pero nakababad ka na sa tubig, walang problema, ayos lang, sobrang chill lang, hindi siya malamig, hindi siya mainit, tama lang, sarap maligo. Ayan. Anyway, nagkukwento ako kasi ay nako, paano na ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? After 5 years, eto na ako ngayon, mag-start uli. Nandiyan yung bike ko, yung mga damit ko, yung mga gamit ko pang luto, nandiyan lahat. Kinik out ko na yung sarili ko kasi hindi ko na rin kaya eh. Akala ko kasi kaya ko yung setup namin na yun, paminsan-minsan pupunta siya doon sa boyfriend niyang isa, tama ba yun? Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam, basta paminsan-minsan meron siyang pinupuntahan niya kasi kailangan niyang, yun nga, explain niya naman sa akin. Natatanggap ko naman nung una, for 5 years natanggap ko yun na kailangan niya magpunta roon na yun nga, makipagkita dun sa nagbibigay sa kanya ng pera, nagsusuporta sa mga anak niya. Yun, tinanggap ko naman kasi sabi ko yut lang lumalaon pala yun, siguro masabi nating nagiging sobrang mahal ko na siya. Pero nung umpisa pa naman, mahal ko na talaga siya kasi
Lahat ako. Pag trabaho niya, galing trabaho niya, uwi na sa bahay, wala nang gagawin. Mag-aano lang. Matutulog. Kakain. Lahat. Lahat pinagsilbihan ko siya. Kasi nga, naintindihan ko yung sitwasyon niya. Tsaka mahal ko siya eh. Kaya kaya kong gawin lahat. Anyway. Yun. Wala naman, never ko naman siyang hanggang ngayon, never ko naman siyang sinumbatan. Kasi gusto ko naman ginagawa ko eh, kasi mahal ko siya eh. Ayoko siya mapagod. Yan. 5 years ganun. Ako lahat. Kala ko kaya ko. Kaya ko naman mga gawain. Kaya ko naman. Yun nga. Medyo syempre pagka pupunta siya dun sa nagsusuporta sa kanya, nasasaktan pa rin naman ako. Wala naman ako magawa eh, kasi wala naman akong pera eh. Actually, ang laki nga nung natutulong niya sa akin, kasi nga yung sweldo ko halos sapat lang, kasi ang laki ng binabayaran ko sa sakyan, lagi ako kinakaltasan. Halos natitira lang sa akin eh 1,000 lang. Kasi nga kinakaltasan ako ng Nagit Kapala yung transfer. Tapos kinakaltasan din ako ng kotse ko. Hanggang ngayon kasi kinakaltasan ako, na penalty kasi ako eh. Tagal na yun, pero yun nga, halos wala natitira sa sweldo ko. Kaya kahit papano tinitiis niya yun, kahit wala siya nakukuha sa akin. Walang nahihitaba, wala napapalang pera. Hindi naman siya nagreklamo, never naman siya nagreklamo. Siguro naisip niya kada sweldo nag-aaway kami. Kasi nga kada sweldo ko nag-aaway kami. Kasi nga wala akong nabibigay sa kanya eh. Halos sa bahay at pagkain lang. Kaya naisip ko tumulong sa negosyo niya. Sa mga ako taga-singil, ng mga pautang niya, ako yung tawag doon. Ako yung errand, ako ba yung boy niya, errand boy. Alam mo yun? Ako yung tigatakbo niya ng kung may kailangan siyang singilin or may kailangan magbayad, ganun. Pag magluluto siya ng mga magawa naman kami ng paraan para magkasya naman yung yung pera ko, yung ba namin na hindi nagagawa niya, hindi nagagastos or hindi nagagalaw yung pera niya para sa pamilya niya, sa mga anak niya, kasi siya lang inaasahan eh doon sa pamilya niya eh. Halos lahat umaasa sa kanya. Kaya ako naman, part ko, nagawa ko lahat para makatulong sa kanya, hindi maging pabigat. Yun. Kaya lahat, halos ginagawa ko talaga lahat, halos sa kanya, para kahit pa paano makapag-contribute naman lang ba ako sa relasyon namin. Lately sobrang nagiging toxic na siya, para bang nawawalan siya na sa akin ng respeto. Kasi minumura niya na ako, konting pagkakamali, mura ng mura. Yun, parang sabi ko, parang bumababa na yung pagkatao ko. Itong huling away namin, namura ko na rin siya. Yun, sabi ko dumalala na, hindi na nagiging maganda yung relasyon namin. Kaya inabuti ko na lang na umalis, na hindi na magpaalam, balis na lang para wala nang siguro nabibigatan na rin siya sa akin sa dahil nga wala akong nabibigay sa kanya. Halos yun lang, wala natitira talaga sa sweldo ko eh, kasi doon nga napupunta sa mga utang-utang ko, sa mga problema ko. Yan. Yung hindi maintindihan ng pamilya ko noon nung kami pa, hindi maintindihan ng misis ko.
na wala natitira sa akin. Siguro yun sa family ko sa Pilipinas, kwento ko na lang siguro some other time, kukwento ko na lang yung naging sitwasyon ko kung bakit naging ganito yung buhay ko dito sa Saudi. Yun. Anyway, nandito ako ngayon. Hindi alam kung saan pupunta kasi wala pa akong bahay na mapuntahan kasi wala pa akong mahanap na bahay. 2 days na ako sa sasakyan ko. Sana makahanap na ako ng bahay. Ang hirap matulog sa labas, napakalamig dito ngayon. Tulog ako sa sasakyan ko Ay nako, napakalamig Buti nila may mga jacket ako. Kaya yun basta bahala na. Kasi kaya binambuti ko na rin na umalis kasi nawawala na yung respeto ko sa sarili ko Mas lalong ayoko naman na mawala yung respeto ko sa kanya. Kahit na ganun ang ginagawa niya. Anyway, sobrang mahal ko naman siya. Ganun talaga pag kami, kala mo laro-laro lang dito. Pero pagka lumalalim na yung pagmamahal mo, malalim na talaga, parang hindi mo na kayang tiisin yung mga ginagawa niyo. Sa mga gawaing bahay, okay naman, walang problema, kaya ko lahat yun hindi niya kailangan gumalaw, kaya kong gawin lahat yun, kaya kong pagsilbihan siya ng walang pag-aalinlangan. Joke. Anyway, yun talaga buhay. So mag-i-start uli ako pagiging mag-isa. Marami din naman akong balak. Siguro freedom na rin kasi siya ang hari totally. Pag sinabi niyang di pwedeng magbike, di pwede. Di pwede mag-badminton, di pwede. Ay, ganun talaga. Pag mahal mo isang tao, susundin mo siya. You will do everything to make her happy. Pero lahat pala may hangganan. Lahat may katapusan. Totoo talaga yung kasabihan na yung kasabihan na tawag dun, walang lahat ng bagay ay panghabang buhay, lahat ng bagay permanente. Yung ganong kasabihan ba na nothing lasts forever. Kaya yan, kahit na gusto ko kumapit, gusto kong grow old, or gusto kong ito na talaga, ayaw ko na sa dami ng nakarelasyon ko, sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko. Sabi ko eto na, tiniis ko naman lahat, ginawa ko naman talaga lahat. Hindi ko lang talaga kayang hindi ko na talaga matanggap yung kailangan niyang pumunta dun sa nagsusuporta sa kanya. Para yun nga, syempre pag nagpunta siya ron, alam mo na syempre ang hirap na may kahati na sa relasyon. Yun ang napatunayan ko. Kala ko kaya ko. The best na yung 5 years na kaming gano'n. Yun, 5 years na kami na pag kailangan niya talaga ng pera, dati nililihim niya sa akin. Siguro ayaw niya akong masaktan, ayaw niya rin kami magkahiwalay, pero okay lang, natanggap ko naman ngayon nagpapaalam na siya. Pero lately, itong huling last 2 days na dito ako sa sakyan,
Mga gamit ko nandito, yung bisikleta ko nandito, pati yung pang badminton ko nandito, lahat nandito na, wala na akong babalikan dun sa bahay na yun. Anyway, actually kailangan ko pa i-settle yun kasi ako sa ikama ko nakapangalan yung bahay. Pag hindi na ilipat yun, syempre akin doon pa rin. Bagsano, ako magbabayad doon pag di nila nabayaran. Ang laking bayarin nun. Hindi ko kaya yun, wala naman akong babayad sa sweldo. So, wala akong pambayad doon sa ng sweldo ko. Sarili ko nga lang. Hindi ko alam po paano dahil ang dami nakakatas sa akin. Ay naku, ang hirap ng buhay sa Saudi. Pero kailangan mabuhay, mag-isa ka mag-isa ka dito kailangan mo tanggapin ang lahat. Ganun talaga, mahirap pero kailangan mabuhay. You have to breathe in and breathe out and hope for the next day to get better. Kapit lang, inspirational, wala naman akong mga siguro ito lang, share ko lang yung kwento ko na kung bakit ako 2 araw nang natutulog sa pickup ko. Yan, sa aking sasakyan, ginawa ko ng bahay. Wala akong mahanap na bahay kasi wala akong mahanap na bahay na mura-mura. Halos lahat ang mahal-mahal na. Kasi pagka ako nagbayad ng bahay ko, halos wala na matitira sa akin. Kuryente, babayaran ko yon, obviously. Tubig, walang problema dito sa tubig sa Saudi, libre. Pag umupa ka, libre tubig, wala akong babayaran. Kuryente lang, tsaka bahay. Medyo naghahanap-hanap ako ng mura-mura para kahit paano ba hindi masaktan. Kasi 500, 600 ang bahay, tapos kuryente nasa 200, depende. Ngayon medyo mura kasi halos walang gumagamit ng ng kuryente, ng aircon. Ang masakit pagka summer yan sobra. Anyway, ganun talaga, kailangan mabuhay mag-isa, matutong mag-isa, mag-start uli akong mamuhay mag-isa. Yan talaga. Sige, bali kwento na lang uli ako other time. Ayop kahit pa paano makaano ng advice sa inyo, or kahit pa paano nakatulong or nakapagbigay ng impormasyon. Eto si Wandering Saudi Boy, nagpapaalam.